Tigil nga kayo. Hindi ba kayo nahihiya na talagang sa pagkainan pa kayo nagtatalo na ganyan? Galit na awat sa kanila ng kanilang mama. Napailing na lang si Dexter sabay inom ng tubig at si Daniel naman ay nilaruan dila sa loob ng kanyang bibig kaya bumubukol ito sa kanyang pisngi na halatang sinusubukang ikalma ang sarili mula sa pagkapikon pero alam naming hindi niya magawang mapakalma ang sarili. Hindi na kayo nahiya sa akin na mama niyo at sa dalagang nariritong bisita natin. Iniipit niyo lang siya. Pagalit pa ng ginang at hindi ko alam ang mararamdaman ko nang natumbok niya ang sitwasyon ko sa mga anak niya. Hindi ko dapat nakagalitan niyo kundi yung si Daniel. Si Daniel lang na hindi maalam makatanggap. Si Dexter na nagawa pang ipatong ang braso niya sa sandalan ng silyang kinaupan ko. Pumapatol ka rin. You're triggering your younger brother's emotion. Pinanlakihan siya ng mata ng kanyang mama at bumaling naman kay Daniel. At ikaw naman anak, you should accept defeat. No way! Padarag na tumayo si Daniel dahilan para matigilan si Senyora. Kiyang babae na gusto niyong isuko ko, siya lang ang kinahumalingan ko ng ganito. Habang sinasabi niya iyon, nakaturo siya sa akin kaya hindi ko mapigilang mapalunok. Bakas ang hinanakit sa kanya. Humigpit naman ang hawak ni Dexter sa kamay ko na nasa ilalim pa rin ng lamesa. Habang kalmado lang siyang pinapanood ng kapatid na ngayon ay nag-aalburuto na. Anak, this is not a competition! Sinusubukan ng ginang na paliwanagan sa Daniel pero mukhang wala itong balak na makinig. Competition or not, I will do anything. Wala na tayong pag-uusapan pa. Wala, sino man pwede magdikta sa akin. Not even you, Mom. Seryoso at mariin na sinabi ni Daniel sa mababa niya ng boses. Naghatid ka ba naman ito sa akin at siyang nakapagpatahimik naman kay Senyora na hindi na maapuhap ang sasabihin sa anak dahil nga wala na itong pakikinggan pa. Padarag na kinuha ni Daniel ang napkin at nagpunas ng bibig sabay ibinato lang sa lamesa pero bago pa man siya umalis, nagiwan siya na isang makahulugang tingin sa kuya niya at huli sa akin, buhat ng matalim at malamig niyang mga mata. Magiging akin ka, Eunice. Hayagan niyang sinabi na puno ng determinasyon dahilan para bigla akong manigas sa kinauupan ko. Walang sino man na makapipigil sa akin. Kahit na ikaw pa kuya. Dumakong muli ang tingin niya kay Dexter at nagpalitan sila ng matatalim na tinginan. Matapos niya yung sabihin ay umalis na siya sa hapagkainan at naiwan na lang kaming tatlo dito. Kami ni Senyora ay natulala na lang at hindi na nakapagsalita. Pero si Dexter, kahit hindi umiimik, ay ramdam ko ang pagngangalit niya. Inuwi din ako ni Dexter matapos ng hindi magandang kinahantungan ng pagpunta ko roon sa kanilang mansyon. Lubos din ang paghingi ng pasensya sa akin ni Senyora matapos ng hindi magandang pag-uusap at sa inasal ng anak niyang sa Daniel. Wala namang imik si Dexter sa buong biyahe at naintindihan ko kung bakit. Iniisip niya ang kapatid niya at ang katigasan ng ulo nito. Pero sa amin lahat, ako dapat ang mabagabag dahil ako ang pinag-uusapan dito. Tungkol ito sa akin. Dexter, salamat sa paghatid. Ako ang dapat na magpasalamat dahil sumama ka sa akin. Kahit na hindi ka komportable. And I'm really sorry for my brother's behavior. Sadyang may gapak lang niya sa iyon. But don't be threatened. Nasabi niya lang iyon sa iyo dahil galit siya. Hindi kanya gagawa na hindi maganda. I'll promise. Gusto ko salungatiin ang sinabi niyang iyon. Kung tutuusin pareho lang silang may gapak. At anong nasabi lamang ni Daniel dahil galit lang ito. Sarili niyang kapatid hindi niya kilala. Nagawa na nga akong pagsamantalahan nito noong nakaraan. Yung pa kayong walang gawing masama. Wala akong tuwala sa sinabi niya. Marahil, kaya niya lang iyon nasabi dahil bali-balik na rin man, kapatid niya pa rin sa Daniel. Sa isip niya pinagtatanggol niya pa rin ito at iniisip na wala itong gagawin masama dahil may takot naman ito sa kanya. Pero naniniwala ako na kapag ang taong determinado at nilalamon na ng labis na pagnanasa, hindi na makapag-iisipan ng tama. Umuwi ka na, Dexter. Yun na lamang ang nasabi ko dahil gusto ko na rin talagang makapagpahinga. Anong oras na? Marami pa akong gagawin. Maaga pa ako bukas at sigurado kukulitin ako ng mga kaibigan ko. Sana alaman nila kaya may utang akong kwento sa kanila. Tumango siya. Magpahinga ka na rin. Huwag ka na lalabas pa ng bahay.
May bilin niya ng paalam sa akin. Akala ko'y aalis na siya nang bigla niyang hinawakan ng pisngi ko at ginawaran ako ng masuyong halik sa labi dahilan para kusa naman akong mapapikit. Good night. Sambit niya sa malamnis niyang boses matapos ng halik na iyon. Pinagdikit pa niya ang aming mga noo habang hawak niya magkabila kong pisngi na tila sinusulit niyang oras na kasama niya ako. Natatakot ako, Dexter. Wala sa loob kong sinabi habang nanatiling magkalapat ang aming mga noo. Saan ka natatakot? Kanino? Sa katunayan yan sa kanilang dalawa ni Daniel, pero mas natatakot ako sa pwedeng gawin sa akin ng kapatid niya, lalo na ngayon na iba ang takbo ng isip nito. Sa'yo. Pero higit na kay Daniel. Kita kong natigilan siya. Hindi naman kita sasaktan, Eunice. Hindi ako nananakit ng babae at si Daniel naman. Mas alam niya ang mangyayari sa kanya pag sinubukan niyang may gawin sa iyo. He knows better than to mess up with me. Kailangan ko bang panghawakan na sinabi niyang ito sa akin? Paano ako makasisiguro? Mahirap panghawakan ang salita lamang dahil napakadali noong baliin. Depende na sa sitwasyon. Hindi ko dapat na magpakakampante. Tumango-tango bilang pagsang-ayon pero kabaliktaran noon ang nasa loob ko. Hindi ako naniniwala sa salita niya gayong hindi ko pa naman siya lubusang kilala at lalo na si Daniel na hindi madaling basahin ang bawat galaw. Higit ang iniisip nito. Mailan pa siyang bilin bago siya tuluyang sumakay ng sasakyan niya. Gusto niya wag kong isipin ang tungkol sa kapatid niya dahil hanggang salita lang naman daw ito at hindi gagawa. Ngunit duda ako roon. Tinanaw ko na lang ang papalayo niyang sasakyan hanggang sa mawala na ito sa paningin ko. Papasok na sana ako sa loob ng bahay na may maalala ko. Iyong mga pagkaing nasa paper bag. Naiwan sa sasakyan ni Dexter. Nakalimutan ko na at mukhang nalimutan niya rin. Ines? Napalingon naman ako sa pinanggalingan ng boss ni Pancho mula sa gilid ko. May hawak siyang lampara na nagsisilbing ilaw sa kanyang daraanan, pauwi sa kanyang bahay, sa may bandang gubat pa. Oh, Pancho. Nakangiti ko siya nilapitan. Gabi na, bakit nasa labas ka pa? Tanong niya sabay pinasadahan niya ako ng tingin at mukhang nagtataka siya kung bakit naka-uniforme pa rin ako. Kasi hinatid ako ni Dexter. Galing ako sa mansyon nila. Naimbitahan ako roon ni Senyora na doon magapunan. Sagot ko na ikinatango-tango niya lang. Anong kaugnayan mo sa mga sandalian? Ang tanong niya parang nananansya na sandali kong ikinatigil. Tumikim ako. Wala naman, Pancho. Si Inang ay personal na tagaluto ni Senyora. Madalas lang na napapadpad ako sa kanila. Kagaya nga na sinabi ko, hindi ko naman kinukonsidera na nobyo si Dexter. Marahil nagpapahalik na ako ngayon. Yun ay dahil nasasanay na lang din ako at sana hindi yun nakita ni Pancho. Kundi, sinungaling talaga ang labas ko nito. Mukha naman siyang naniwala at hindi na nag-usisa pa at bigla ko naisipan na imbitahan siya sa loob ng bahay. Pauwi ka na ba, Ginoo? Gusto mo muna magkape sa loob? Tanong ko nang may paanyaya. Umiling siya bilang pagtanggi. Hindi na, Binibini. Siguradong hindi ako gugustuhin makita ng inang mo. Gayong malaki ang galit niya sa akin. Natawa ako. Wala naman si Inang dito. Mukha naman siyang mabait na lalaki kaya gusto ko siyang imbitahang magkape. Mukha pa naman din siyang pagod at galing sa kung saan. Wala si Inang dito. Huwag ka mag-alala. Ilang araw siyang hindi uuwi dahil bumisita siya sa mga kamag-anak namin sa kabilang bayan. Kaalis niya lang kanina umaga. Hindi ba ang pangit naman tingnan na imbitahan mo ako sa bahay niyo na ikaw lang mag-isa? Binata ako, dalaga ka. Hindi ka ba nangangamba na baka may gawin ako sa'yo? Sa halip na mapaisip ako sa sinabi niya, napangiti lang ako. Ewan ko pero magaan ang loob ko sa kanya. Tiwala ako na wala siyang gagawing masama. Pancho, para sa akin ay isa kang mabuting kaibigan. Hindi ako nakakaramdam ng kahit nakatiting na pangamba sa iyo. Dahil ramdam ko iginagalang mo ang isang dalagang tulad ko. Suplado man ang datingan niya at mukhang masungit, alam ko mabuti siyang tao. Mas gusto ko na iyon kaysa sa mga kalalakihang lantaran ako na gustong lapitan. Para kasi sa akin na iiba siya. Kung ganoon, hindi ko natatanggihan ang paanyaya mo sa akin. Total ay kapeng-kape na talaga ako kanina pa. Gusto ko na nga umuwi. Nakita lang kita. Pagpayag niya sa imbitasyon ko na kinatuwa ko. Madalas siyang dumadaan dito sa amin dahil dito ang daan patungong gubat kung saan nakatayo ang bahay niya. Hindi pa ako nakakarating sa tahanan niya dahil wala naman akong dahilan para pumunta roon. Halika na sa loob.
ang yakag ko sa kanya at nauna na akong pumasok at sumunod na lang siya sa akin. Naupo siya sa upong kahoy sa sala at tahimik lang niyang inilibot ng tingin na munti naming bahay na gawa lang sa kawayan at mga kahoy. Maiwan na muna kita. Ipagtitimpla lang kita ng kape at ipaghahanda ng makakain. Nagtungo na ako sa kusina at mabilis na nagtimpla ng kape at kumuha ng isang platitong biko. Mabuti na lang may laman ng termos. Kung wala ay kailangan ko pa palang magparikit at laking abala pa. Balik na ako sa salas kung nasaan si Pancho at inilapag ko na sa sentrong lamesa ang isang tasa ng kape niya at isang platito ng biko. Ngumiti siya. May pabiko pa. Salamat, Eunice. Agad niyang kinuha ang kape at sumimsim dito. Ang sarap mo naman pala magtimpla. Pambobola niya pa sa akin. Natawa ako. Loko? Hindi. Nambola ka pa. Totoo, ang sarap ng kape mo. Mukhang mawiwili ako nito. Muli siyang humigop. Nakangiti ko lang siyang pinagmamasdan habang panay lang siya inom ng kape. Kahit mainit ay parang baliwala iyon at nakakaya niyang higupin. Eunice, matanong kita. Ipinatong muna niya sa sentro lamesa ang tasa. Solong anak ka lang ba talaga ng mga magulang mo? Tumango ako. Oo, solo lang akong anak. Wala akong kapatid. Nanay at tatay lang ang meron ako. Kumusta naman ang trato sa inyo ng mga magulang mo? Nang inang mo? Tanong niya nang may pang-uusisa. Maayos naman, Pancho. Maayos nila akong pinalaki ng may pagmamahal at buong pag-iingat. May pagmamalaki ko yung sagot. Kahit naman ganito si Inang at dati noong nabubuhay pa si Amang na sobrang higpit sa akin, ay mahal na mahal ko pa rin sila at ganoon din naman sila sa akin. Mabuti naman kung ganoon. Dapat lang na mabuti ang trato nila sa'yo. Napansin kong bigla ata siyang naging seryoso. Oo naman, anak nila ako eh. Ngumiti ako. Hindi na siya nagsalita at kumain na lang ng biko kaya naisipan kong ako naman ngayon na magtatanong. Ikaw naman, Pancho. Hindi ba't taga Manila ka? Bakit ka naman napadpad dito? Tanong ko at nahimigan ko tuloy ang pagiging chismosa sa sarili ko. May hinahanap ako. Tapid niyang sagot matapos ng marahang pagmuya at muling sumsim ng kape. May hinahanap? Kuryoso ang tanong ko. Tumango siya. Oo, pero ngayon nakita ko na matapos ng ilang taon kong paghahanap. Tao ba yan? Hula ko. Malamang. May himig ng pagkasarkastiko niyan tugon sabay inirapan ako. Ang sungit niya naman. Lumabas ata na wala akong common sense doon na. Malay ko ba kung bagay o ano yung hinahanap niya? Malay ko kung treasure. Tubikim ako sabay hawak ko sa batok. Nahanap mo na pala siya. Sino siya't nasaan ng mga taong nahanap mo? Hindi ko maiwasang hindi maging mausisa gayong napag-uusapan na rin lang. At kahit siya ay nagtatanong din naman tungkol sa personal kong buhay, hindi naman siguro kalabis ang magtanong din ako. Nahanap ko na pero sa ngayon ay wala pa akong pruweba kung siya nga ang matagal ko nang hinahanap. Her name is confidential for now, but I will tell you soon. Ito na naman yung pag-i-English niyang nakakagulat. At ano raw? Her? Ibig sabihin babae pala. Baka nawawalan yung girlfriend o asawa. Third person's POV. Nasa kalagitnaan na ng pagmamaneho si Dexter pauwi nang sa kanya lang napansin ang paper bag na nakalimutan ni Eunice. He hissed and he maneuvered the car steering wheel. Babalik siya sa bahay ni na Eunice kahit malayo-layo na ang kanyang natahak. Binili niya ito sa dalaga kaya hindi pwedeng hindi niya maibibigay. Nakalimutan na nito sa sasakyan niya at nakalimutan din naman niyang ipaalala. He drove past hanggang sa tumigil na nga siyang muli sa tapat ng bahay na mag-ina. Inaasahan niya nagpapahinga na ito ngayon pero mukhang nagkamali siya dahil papalapit pa lang siya sa bukas na pinto. Rinig niya na ang boss na isang lalaki kausap ang kanyang nobya. Agad naman nagtagis ang bagang niya kung bakit nagpapasok ito ng ibang lalaki sa bahay nila. Ang alam niya wala si Manang, nasa kabilang bayan. Si Eunice lamang ang nandito kung kaya't bakit may lalaki itong kausap ng ganitong oras. Hinintay lang ba siya nitong makaalis sa kanya pinapasok ang kung sino mang lalaking ito? Kung ano-ano na agad ang tumatakbo sa isip niya na hindi maganda pero sinikap niyang kumalma. Huminga siya ng malalim at hindi na nagsayang ng oras. Wala na siyang pasintabing pumasok sa bahay. Naabutan niya nakaupo si Eunice sa sala habang katapat ang lalaking parang pamilya sa kanya ngunit hindi lang niya alam kung saan lugar niya ito nakita. Eunice,
Kinuha niyang atensyon ng dalaga buhat ng mariin niyang boses, kaya agad itong napatingin sa direksyon niya at ganoon din ang lalaking kausap nito. Gulat na napatayo si Eunice nang makita siya. Dexter! Parang naging aligaga ito na nagmistulang nakagawa ng kasalanan. Oh, so my princess knows she did something wrong, huh? Sinaisip niya na lamang iyon. Lumapit siya sa kanila sabay inilapag ang paper bag na sinadya niya kaya siya bumalik dito. Pero ito naman pala ang maabutan niya. Pasaway kang babae ka. Nagpapasok ka na lalaki sa bahay na ikaw lang dito, Eunice? Tanong niya sa kalmado niyang boses. Bumalik ako dito dahil nakalimutan mo ito sa sasakyan ko. Turan niya sa mga paper bag. Pero ito pa palang maaabutan ko. Alinsunod ang naging pag-iling ni Eunice. Hindi, Dexter. Nagkakamali ka lang ng iniisip. Sinubukan itong magpaliwanag. Hindi niya pinansin ang sinabi ni Eunice. Sa halip ay bumaling siya sa lalaki mukhang walang bakas ng pagkangilag. Sinipat niya ang kabuang itsura nito. Mukhang isang magsasaka lang dito sa nayon. Sino ka? Taga rito ka ba? Mapanuri niyang tanong habang ginagawa rin niya ito ng mabigat na tingin. Who does he think he is? Ang lakas ng loob nitong pormahan si Eunice. Mukha namang walang may pagmamalaki at may bubuga. Magandang gabi, Mr. Santillan. Nagawa pang bumati ni Pancho. Oho, taga rito ako sa nayon. Ako si Pancho. Sagot niya sa tanong ni Dexter at nagpakilala na rin. Kung anong tapang ng tingin ni Dexter na ibinibigay dito sa kanya ay ganoon din ang isinusukli niya. Hindi siya para magpasindak kanino man. Bakit ka naririto sa bahay ng hindi mo bahay? Lalo na't alam mo nag-iisa lang isang dalaga dito. May binabala ka ba? Iba na agad ang iniisip ni Dexter. Pagak namang natawa si Pancho. Hindi ho ako ang tipo na lalaki mapagsamantala sa kahinaan ng babae. Saad niya nang may himig na pasaring. Alam na alam niya ang likaw ng mga bituka ng pamilya Santillan, magmula sa mga magulang, magpasa hanggang anak. Kung ganoon, bakit ka naririto? Naimbitahan lang ho ako magkape. Binalingang muli ni Dexter si Eunice na hawak ang parehong kamay na parabang natatakot ito sa kanya at sa pwede niyang gawin. Dapat ka lang matakot. Kung sino-sino ng lalaking iniimbitahan mo dito sa bahay, ha? Wala lang ang inang mo kung sino ng lalaki pinapapasok mo rito. Bakas ang galit sa boses niya pero sinikap niyang huwag manigaw. Dexter, batid ni Eunice na pakinggan muna siya dito bago magalit. Hindi sa ganoon. Sa kabilang banda naman ay nagpalipat-lipat ang tingin ni Pancho sa dalawa. Nang tanungin niya ang dalaga kanina kung ano ang kaugnayan nito sa mga Santillan ay nasabi nitong wala. Pero sa nakikita niya ngayon mukhang hindi nagsabi ng totoo si Eunice. Mukha itong may itinatago na ayaw ipaalam sa iba. Pancho, maaari bang umuwi ka na? Natigilan naman siya sa biglaang pagtataboy sa kanya ng dalaga. Gusto mo na akong umuwi? Tanong niya at sa loob-loob niya ay ayaw niya pang umalis. Kung walang tiwala sa kanya si Dexter Santillan, mas lalong wala siyang tiwala dito. Ayaw niyang iwan ang dalaga na mukha pa naman ding takot. Dumating lang ang Dexter na ito. Pakiusap lang, Pancho. Uwi ka na sa inyo. Sa susunod na lang ulit kapag wala nang susunod. Putol ni Dexter sa pagsasalita ni Eunice at binalingan niya ulit si Pancho. Huwag ka na ulit pupunta pa dito. Wala akong tiwala sa ganyang mga itsura. Dagdag pang-iinsulto niya pa rito. Napatawa namang bigla si Pancho. Masyado ka namang matapobre, Mr. Santillan. Sino ka naman ba sa tingin mo para pagbawalan magpunta dito ang gaya ko at pagbabawalan siya sa kung sinong gusto niya imbitahan dito sa bahay nila? Matapang siyang hinarap na Dexter. Ako lang naman ang nobyo ni Eunice. Kaya kung ako sa'yo, didistansya na ako. Pakilala ni Dexter sa kaugnayan niya kay Eunice. Napaawang na lang ang bibig ng dalaga at si Pancho naman ay napataas lang ng isang kilay. Nobyo? Sa ekspresyon ng mukha ni Pancho ay tila gusto niyang matawa, kaya umigting ang panga ni Dexter at si Eunice na may mukhang gusto siyang patahimikin. Alam na ni Eunice ang susunod na mangyayari kaya maagap siyang pumagitna sa dalawa at may pagsusumamo niya ng hinarap si Pancho. Pakiusap, Pancho. Umuwi ka na lang muna. Muli niya ng pagtataboy dito, buhat ng malamis na boses. Batid ang hustong pakikiusap. Nagsinungaling ka nang tanungin kita kanina. Saad naman ni Pancho na hindi pinansin ang pagtataboy nito sa kanya.
Para namang may kung anong pag-uusig na naramdaman si Eunice nang salubungin niya ang mga mata ni Pancho. Para bang sinasabi nito na hindi siya dapat nagsisinungaling. Patawad. Yun na lang ang nasabi niya. Tumango-tango na lamang si Pancho. Sige na, alis na ako. Maiwan ko na kayo ni Mr. Santalian na nobyo mo naman pala. May himig ng pagkasarkastiko at pang-uuyam sa huling katagang binitawan niya. Dinampot niya na ang lampara niya na nakapatong sa gilid ng kinaupan niya kanina. Pati na rin ang sombralong gawa sa banig. Sabay umalis na siya at tuluyan ng lumabas ng bahay. Para namang may kung ano sa loob ni Eunice ang nagsasabing habulin niya itong si Pancho at magpaliwanag. Pero tila napako na rin ang mga paa niya sa kinatatayuan. Bigla naman siyang nagulat nang hawakan ni Dexter ang braso niya para iharap siya at eksaktong-eksakto pa talaga sa mismong pasa, kaya malakas siyang napainda. Nangunot naman ang noon ni Dexter. Magsasalita na sana siya patungkol kay Pancho pero mas nangibabaw naman sa kanya ang kuryosidad kung bakit ganito na lang kumakainda si Eunice, kayong hindi naman marahas ang pagkakahawak niya. Hindi na siya nakapagpigil pang tingnan kung ano bang tinatago nito sa likod ng mahabang manggas nito. Dexter, wag! Sinubukang iiwas ni Eunice ang braso niya nang mabilis na naitaas ni Dexter ang mahabang manggas ng suot niyang uniforme. Ganun na lang ang pandidilim na mukha ni Dexter nang makita ang braso nitong may pasa. Bakat ang malaking kamay. Who did this to you? Tanong niya sa malalim na boses na nagatid kilabot. Dexter! May pakiusap naman sambit ni Eunice sa pangalan ng binata. Nabatid niyang huwag na itong usasain pa, pero alam niyang hindi ito palalagpasin ni Dexter. I'm asking, who did this to you? He emphasized his words at matalim na tumitig sa namumutlang mukha ni Eunice, kaya hindi na nito napigilang mangiyak. Si Daniel. Mangiyak-ngiyak na ngang pag-amin ni Eunice. Kasabay noon ay ang malulutong at malalakas na pagmumura ni Dexter. Bakit hindi ka nagsasalita? This is fucking bullshit! Napahilamos siya sabay tumingin sa itaas ng kisame at ibinalik din ang tingin sa dalaga. Why didn't you tell me? Why? Imbes na sumagot si Eunice, ay nangatog na lamang siya sa takot dahil sa nakikita niya kung gaano kagalit ngayon si Dexter. Ang mga mata nito ay biglang namula sa galit. Naiintakutan siya kahit alam niyang hindi para sa kanya ang galit na iyon. Hindi niya magawang makapagsalita. Kaya pala, tumangutango si Dexter pero bakas na bakas ang galit. Langya. Kaya pala iwas dyan sa braso mo. Yan palang tinatago mo. Nagulat pa si Eunice nang hilahin siya ni Dexter sa pulsuhan para mas ilapit pa siya. At napasinghap siya kasabay ng panlalaki na mata niya nang punitin ito ang parehong manggas ng uniforme niya. Ngayon ay kitang-kita na ni Dexter at malinaw na sa kanya ang itsura ng magkabilang braso ni Eunice na may malaking pasa ng kamay. Mariin siyang napapikit at kita ang panginginig ng kalamnan niya, ganun din ang kamao. Hinawakan niya si Eunice sa magkabila nitong mukha habang namumula sa galit ang mga mata niya. Tell me everything he did to you. Did he force you? Did he? Hindi niya maituloy-tuloy ang kasunod ng sasabihin. Did he rape you? Labis ang takot na nararamdaman niya para kay Eunice. God knows what he can do once he gets home. He can kill. He doesn't care even if it's his brother. Umiling si Eunice habang panay ang daloy na luha sa magkabila niyang pisngi. Hindi. Pero kamunti ka na. Yun lamang ang naisagot niya, dahilan para muli itong mapapikit ng mariin. Bahagya itong dumistansya sa kanya at tumalikod. Nagulat siya sa sunod nitong ginawa, nang bigla nitong suntukin ang katabing dingding na gawa lang sa kahoy, dahilan para mapatalon siya sa gulat. Tumagos ang kamay ni Dexter sa dingding. Nagawa niya itong butasin. Natatakot man, naisipan pa rin ni Eunice na lapitan ito upang sana'y pakalmahin dahil sa labis nitong pagnangalit. At isa lang ang naisip niyang gawin, ang yakapin nito. Pero bago pa man niya magawa, bigla na itong marap sa kanya kaya bahagya siyang napaatras dahil pulang-pula ang mga mata nito sa galit. Lock all the doors. Huwag ka na magpapapasok ng kahit na sino pa. Let me handle this. I'll take care of it. Matapos yung sabihin ni Dexter, lumabas na siya ng bahay.
Sinundan ni Eunice si Dexter ngunit mabilis itong nakasakay ng sakyan at mabilis ding pinaharurot na nagbistulang lilipad na sa tulin ng pagpapasibat. Labis naman ang kaba at takot na nararamdaman niya habang tinatanaw ang papalayong sakyan ng binata. Takot para sa maaaring mangyari. Eunice POV. Gustuhin ko magpunta sa mansyon ng mga Santillan ay hindi ako magkaroon ng lakas ng loob. Isang oras na nakalilipas pero hindi ko naman magawang makatulog sa ganitong lagay habang iniisip ko kung ano ba nangyayari doon. Kanina pa ako paikot-ikot dito sa loob ng bahay. Halos maubos ko na ata ang kuko ko sa hinlalaki dahil nakakagat ko na sa nervyos at labis kong pag-iisip. Hindi ko lubos sa kalaing ganito ang mangyayari. Galit na galit ngayon si Dexter sa kapatid niya. Hindi ko kailanman ninais na lumikha ng gulo at pagmula ng alitan ng ibang tao, higit ng magkapatid. Napadako ang tingin ko sa cellphone ko sa ibabaw ng stand na magring ito. Kagad ko namang kinuha at sinagot nang makitang si Inang ang tumatawag. Inang? Inis? Ano ba nangyari, anak? Si Senyorito Dexter, isinugod ngayon lang sa ospital dahil nabaril na Senyorito Daniel. Para naman akong binuhusan ng malamig na tubig. Hindi lang malamig kundi kumukulo rin dahilan para manigas akong bigla sa kinatatayuan ko. Parang may malaking batong bumara sa dibdib ko. Sumikip ang paghinga ko. Hindi lubos na maproseso ng utak ko ang binalita ni Inang sa akin. Hindi ito nangyayari. Hindi. Ang magkapatid nagpapatayan dahil lang sa akin. Dahil sa babaeng katulad ko lang. Ikaw raw ang pinagmula ng alitan ng magkapatid, anak. Humahagulhol si Inang. Galit na galit sa senyor at kamunti ka nang atakihin sa senyora na ngayon ay nasa ospital din at hindi na kaya na nangyari. Napatulala na lamang akong napaupo. Parang tumigil ang mundo ko pati na rin ang paghinga ko. Hindi ko magawang maibuka ang bibig ko dahil namamanhid na ang pakiramdam ko. Hindi ko kinakaya. Hindi ko alam kung ano mukhang iharap ko matapos ng masalimuot na pangyayaring ito. Nang dahil sa isang babae, nakalimutan nilang magkapatid sila at magkaduko. At walang dapat sisihin kundi ako. Ako lang. Dumaloy ang masaganang luha sa magkabila kong pisngi kasabay ng hindi magpang-abot kong paghinga. Kahit wala akong sakit sa puso para akong aatakihin. Anak! Umiiyak pa rin si Inang mula sa kabilang linya. Si Senyorito Daniel walang may alam kung saan nagpunta. Matapos raw nitong babaril ang kuya niya, dali-dali daw itong umalis ng mansyon. Hindi alam kung saan nagpunta o kung saan pupunta. Inang. Tanging yun na lamang nasambit ko dahil sa mutsari na ang nararamdaman ko. Pagkatakot at labis na konsensya na kahit hindi naman ako ang bumaril ay ako naman ang dahilan kung bakit humantong sa ganoon. Kaya ako ang pinakaresponsable sa lahat. Ako ang punot dulo nito. Hintayin mo ako dyan, anak. Uuwi na si nanay, ha? Naghihintay lang ako dito na masasakyan pa uwi. Uuwi na ako. Saad ni Inang na lalong nakapagpahabag sa akin. Lumakas na ang paghikbi ko. Inang, kailangan po kita. Hindi ko ginusto nangyayari. Hindi ko alam ang gagawin ko. Shh, oo anak. Alam ni nanay kaya tumahan ka na. Wala kang kasalanan. Pilit yung pinagagaan ng loob ko dahil alam niyang sinisisi ko na ngayon ang sarili ko. Ilang beses pa akong pinatahan ni Inang at sinasabing huwag kong sisihin ang sarili ko sa nangyari. Pero saan man banda tingnan ay sa akin pa rin talaga ang turo ng lahat. Natapos na lahat-lahat ang tawag dahil na dead battery, si Inang ay hindi pa rin ako tumitigil sa kakaiyak. Kakaisip din sa kung ano nang lagay ni Dexter ngayon at ni Senyora at kung nasaan na ba si Daniel. Gustuhin ko bang pumunta ko sa ang ospital dinala sa Dexter, ngunit alam kong hindi iyon ang nararapat gawin dahil makadadagdag tensyon lang ang presensya ko roon. Ngayon ko lang din naalala na hindi pa pala ako nagsasara ng mga pinto, samantalang yun ang kabilin-bilinan sa akin ni Dexter bago ito sumibat. Nagtungo ako sa bawat pintuan ng bahay, sa gilid, likod at harap pero naisasara ko na ang huling pinto sa harapan. Ganoon na lang ang gulat ko nang itulak ni Daniel ang pinto para hindi ko maisara. Pakiramdam ko'y tinakasan ako ng dugo sa katawan nang makita ko ang ayos niya. Siya'y nakainom. Ang suot niyang polo dress na kulay asul ay gusot na at wala na sa wastong ayos. Nilukob ako ng kaba.
Bago pa man siya tuluyang makapasok, buong lakas kong pinilit isara ang pinto para wag siyang makapasok pero nagawa niya lang itulak ang pinto ng walang kahirap-hirap. Daniel! Unti-unti ako napaatras. Ang mga mata niya'y mapupungay dahil sa kalasingan ngunit mas matalim ito ngayon at titig na titig sa akin habang unti-unti din siyang lumalapit. Look, what you made me do? Sa tono niya sa akin ay isinisisi niya sa akin ang nagawa niya sa sarili niyang kapatid. Hindi ko lubos matanggap na umabot na kami sa ganito, na dumating na siya sa punto na nasisiraan na siya ng bait. Hindi naman ganito ang pagkakakilala ko sa kanya noong una. Ibang naging epekto ng pagkahumaling niya sa akin. Para na siyang na-addict sa akin na kung hindi mapapakanya, hindi rin siya titigil hanggang sa matikman niya.